Mabibigat ang naging testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senado. Ilan pang mga senador ang idinawit niya sa flood control scandal. Hindi rin nakaligtas ang iba pang ahensya ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, go ahead. Pinky, hindi man sumipot ang 19 na kongresistang dawit sa flood control scandal, napatel-all naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa mga alam niya tungkol sa kickback scheme sa flood control scandal at handa raw siyang dagdagan pa ang kanyang pasabog kanina kung kinakailangan. Each and every DPWH official, employee from top and down the line is buffeted with various avenues of corrupt acts and practices. Hindi lang DPWH ang sangkot sa korupsyon, kundi halos lahat ng mga ahensya sa gobyerno. Yan ang isa sa mga inamin ng Blue Ribbon Witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. This is also true for several top officials of other departments and or agencies, such as but not limited to the Department of Finance, Department of Environment and Natural Resources, Department of Health, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Transportation, Philippine Charity Sweepstakes, Philippine Coconut Authority, etc. Nadagdagan din ng mga dawit ng mga mambabatas. Bagong mga pangalan na sumulpot ay kina dating Senador Grace Poe, Sonny Angara at dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar. Inappoint si Bernardo sa termino ni Villar sa DPWH bilang Assistant Secretary. Sa termino ni Villar, nakilala niya ang pinsan nitong si Carlo Aguilar na base sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel sa isang exclusive report. Siya ay namamahala sa I&E Construction at Motion Trade Development. May koordinasyon daw si Villar kay dating Undersecretary Cathy Cabral sa allocation at budgeting ng mga pondo ng DPWH infrastructures. Nasa approval daw ni Villar ang list of projects sa lump sum fund allocations ng DPWH projects. Pagdating kay dating Senador Grace Poe, ina-accommodate daw siya through J.Y. De La Rosa na staff ni Poe noong 2024. Humiling daw ito ng 500 million worth of projects na isasama umano sa National Expenditure Program kung saan may 20% commitment para sa senador. Pinako-coordinate si Bernardo sa isang Mrs. Patron na kontratista para ayusin umano ang mga proyekto. Second nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List, si Mark Patron, anak ni San Jose Batangas Vice Mayor Ben Patron. Si Mark ay authorized managing officer ng VR Patron Builders, isa sa top contractors sa probinsya ng Batangas. Base sa source ng Bilyonaryo News Channel, may close ties ang Poe family sa pamilya Patron. Dawit din si Angara kung saan may transactions umano si Bernardo kay DepEd Undersecretary Tri-Give Olivar. Yan ay para sa mga proyekto kung saan may 12% kickback umano si Angara nung siya pa ang Finance Committee Chair. Lalo ring idiniin ni Bernardo ang iba pang mga senador. Yan sina dating Senate President Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at former Senators Bong Revilla at Nancy Binay. Dalawa sa kanila, personal daw na nakausap ni Bernardo tungkol sa mga kickback, sina Revilla at Estrada. Dati na rin daw niyang binibisita ang dalawa sa selda nang makulong dahil sa pork barrel scam. 2024 nang humingi umano si Revilla kay Bernardo ng listahan ng mga proyektong pwedeng makatulong sa kanya sa senatorial campaign. Nasa higit kumulang 1.5 billion ang mga ito, kung saan may 25% commitment o kickback umano para kay Revilla at mismong si Bernardo ang nagdala raw nito sa ancestral house ng mga Revilla sa Bacoor City, Cavite. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. 2024 election season din na magkausap sina Bernardo at Estrada. Nasa higit kumulang 1 billion pesos daw ang hiniling na list of projects ni Estrada. Tulungan mo na lang ako dyan kasi marami pa akong tutulungan sa eleksyon. I replied, okay na ba ang 25% Sen? Sen Jinggoy responded, okay na ang 25%.
Nahati ang deliveries para sa senador at mismong si Estrada raw ang nagkumpirma kay Bernardo na na-receive niya ang mga ito. Ang kay Makati Mayor Nancy Binay naman, tinatransact daw ni Bernardo sa aid nitong si Carlene Yap Villa. 2022 nang manghingi ng listahan ng mga proyekto si Carlene kay Bernardo na nasa 1.88 billion kung saan may 12% commitment umano para kay Binay. Nakailang transactions si Bernardo kay Carlene at isa rito ay ang paghiling umano ni Binay ng 15% commitment imbis na 12%. Meron namang 20% commitment si Bernardo pagdating kay Escudero. May listahan daw ng 1.4 billion peso worth of projects para sa senador. Kabilang dito ang ilan sa Marinduque at Valenzuela. Ang mga transaksyon ay dinadaan umano kay Maynard Ngu, na kilalang tumutulong umano sa campaign funds ng mga mambabatas sa eleksyon, kabilang ang pag-distribute ng mobile phones. Siya ay CEO ng kilalang brand na Cherry Mobile. Una nang ibinalita ng Bilyonaryo News Channel ang ties ni Ngu sa mga Escudero. Si Joseph John Quirante, asawa ng kapatid ni Escudero na si Representative Marie Bernadette Escudero Quirante, ay pagmamay-ari umano ang 40% ng Cork Wine Bar kung saan may-ari rin si Ngu. Sa Cork Wine nangyari ang isang transaksyon umano ni Bernardo kay Ngu na para raw kay Escudero. Matapos ang pasabog na salaysay ni Bernardo, pinaalala ni Senate President Tito Soto sa mga kapwa mambabatas na alalahanin ang mga ginamit na salita at kung may direct o indirect transactions nga ba talaga ang mga nabanggit na mambabatas kay Bernardo. Kailangan we take it as it is. Like for example, pagbanggit ng staff ni ganon, hindi siya, yung staff niya. Diba? For example, yung kay Senator Grace po, staff ni Grace po yung kausap, hindi si Grace po. Okay, and then also, doon sa percentage for supposed to be for Senator Mark, sabi presumably for. Hindi rin sinabi sa affidavit na sa kanya, di ba? Okay. Anyway, just a manifestation. Nakuna ng Bilyonaryo News Channel yung pagiging emosyonal ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kanina nang lapitan siya ng staff ni Senator Jinggoy Estrada. Nung mag-lunch break kasi kanina, Pinky, habang kumakain itong si Bernardo, dumating si Raquel Mejia na Chief of Staff ni Estrada at isa pang babae. At kita yung tila pag-mouth ni Bernardo ng sorry sa kanila. Kalaunan, nilapitan siya ng mga ito at tumayo si Bernardo at napayakap siya sa kanila. Pinky, higit isang dekada nang kilala ni Bernardo si Estrada base sa kanyang affidavit. Dahil 2010 pa lang, binaback-upan na raw ni Senator Jinggoy yung promotion ni Bernardo mula Region 4A Assistant Regional Director pa Regional Director. Nakatanggap umano ng 25% kickback itong si Estrada sa billions worth of infra projects ayon kay Bernardo. Pinky. Hana, nagbigay ba ng pahayag yung mga inakusa ni Bernardo? Pinky, itinanggi ng mga dinawit ni Bernardo yung pagkasangkot nila sa flood control kickback scheme. Hiling ni Senator Mark Villar sa publiko maging discerning daw at huwag agarang manghusga base lang sa affidavit o sa laysay ng isang tao dahil daw baka manufactured ito at naninindigan siya na meron siyang untarnished record bilang public official. At sabi naman ni Senator Cheese Escudero, hindi na raw bago yung mga akusasyon laban sa kanya ni Bernardo. Hearsay lang daw ang mga ito at kumpiyansa ang kampo ni Escudero na evidence will vindicate him at mapatunayang aligasyon lang ang mga paratang laban sa kanya. Sabi naman ni DepEd Secretary Angara, sa 21 years daw niya sa gobyerno, hindi raw siya sangkot sa korupsyon. Samantala, si dating Senador Revilla disappointed but not surprised. Sabi ng kanyang kampo, outright fabrications umano ito para sirain ang kanyang reputasyon. At sabi naman ni Makati Mayor Nancy Binay, tahimik na raw siyang nagtatrabaho bilang alkalde ng lungsod at wala raw siyang naging empleyado sa Senado na kayang gawin yung ganitong mga alegasyon laban sa kanya. Samantala, ikinalungkot naman
ni dating Senador Grace Poe ang pagkasangkot ng kanyang pangalan. Nagtitiwala raw siya sa DOJ na iimbestigahan ang mga akusasyong ito at anya siya pa raw ang kauna-unahang sumipot sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng flood control scandal at kailanman hindi raw siya sangkot sa korupsyon. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.